Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, April 22, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area nating minomonitor sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya na nga po itong pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa may silangang bahagi ng Mindanao. At kapansin-pansin nga po na nasa boundaries na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan bahagya na nga itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility at kung saan ay pumapasok na ito ng ating PAR. Kung sakaling maging ganap na bagyo ito sa may silang bahagi ng Mindanao at tatawagin pa rin po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, kung ito ay maging ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, para naman sa magiging track nitong low pressure area, kung saan posible nga itong dumaan dito sa may silangang bahagi ng bansa. Kung saan meron tayong senaryo base sa ating climatological track sa buwan ng April na ang bagyo ay dumadaan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at kikilos pa hilagang silangan, na may senaryong lilihis nga po ang mga namumuong masamang panahon or low pressure area or bagyo. Base po yan sa mga dinadaanan ng bagyo pagsapit ng buwan ng April. Samantala, mayroon din tayong senaryo na pangalawang senaryo na posibleng dumaan dito sa ating bansa or tumawid, na posibleng tumawid dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may area ng Mimaropa. At mayroon din tayong senaryo na maglandfall dito sa may Mindanao at patungo naman sa may Palawan. So mayroon po tayong mga senaryo na katulad niyan na kung saan pinaghahanda lang po natin ng ating mga kababayan sa posibleng epekto ng bagong masamang panahon. Samantala, base nga sa ating tropical cyclone threat potential sa mga susunod na mga araw or long range outlook, ay posibilidad pa tayong may inaasahan na mabuo na panibagong low pressure area. So posible pa nga itong may kasunod na low pressure area itong ating minomonitor sa may silang bahagi ng Mindanao. Kaya naman maging alerto lang po at maging updated po tayo sa mga panibagong ulat panahon na aming ilalabas upang makapaghanda po tayo. Na kung saan makikita nga po natin ang unang low pressure area na namuo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at posibleng may mabuo pa dito sa may labas ng ating tropical cyclone information domain, na isa pang low pressure area na posibleng kikilos din pa kanluran, pailagang kanluran. Kaya naman antabayanan po ang mga latest update upang sa gayon kung posible itong mabuo at saan nga ba dadaan itong low pressure area. Base po yan sa ating climatological track sa buwan ng April and then sa tropical cyclone threats sa mga susunod na araw. So posibleng dalawang LP ang mabuo, kaya naman maging alerto lang po tayo base yan sa tropical cyclone threat potential. At para naman sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, saan pa rin natin ang maliwalas na panahon sa umaga na may sinasamahan ng bagyang maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. May mga isolated or mga pulo-pulo mga light rains or mga katamtaman ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po yan ng mga localized thunderstorm na kung saan kapag natapat ang fully developed na mga cloud cluster sa inyong lalawigan o lugar, ay posible kayong makaranas ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. At mapanganib pa rin sa ating kalusugan kung ito ay babad tayo sa matinding sikat ng araw sa umaga at mauulanan tayo pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa mga matinding sikat ng araw tulad ng payong at ugaliin uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan. Samantala, para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa Luzon, ay asahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng mataas na temperatura dito sa may Tugigaraw na umabot sa 24 hanggang 36 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Lawag, 23 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura.
Samantalang dito naman sa may Baguio, 17 hanggang 26 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Metro Manila, mataas pa rin po ang ating inaasang agwat ng temperatura na umabot sa 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Tagaytay, 22 hanggang 32 degrees Celsius. Legazpi, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Epekto na po yan ng panibago nating weather system na siyang umiiral ngayon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Yan po ang tinatawag nating easterlies or yung mainit na temperatura nang galing sa dagat Pasipiko. Kaya iba yung pag-ingat po at paghahanda ang ating pinapaabot sa ating mga kababayan upang makaiwas sa masamang epekto ng mga samang panahon. Tulad nga po nitong kasalukuyan natin nararanasan na mainit sa panahon sa umaga na kung minsan nakakaranas tayo ng mga biglaan ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao ay makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon. At same din po dito sa may Luzon na kung saan maliwalas na panahon sa umaga, ngunit pinaghahanda pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po yan ng easterlies at ng low pressure area sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantala sa kasalukuyan wala pa itong direktang epektong low pressure area sa ating bansa. Ngunit maging alerto lang po tayo sa posibleng kaganapan sa mga susunod na mga oras at araw. Na kung saan nga po mayroon po tayong inaasahan na mga outlook na posible pang may mabuo na low pressure area sa labas ng ating PAR or Tropical Cyclone Information Domain na panibagong low pressure area. Kaya naman, antabayan lang po yan. Sa kasalukuyan, mababa at pa ang tsansa ng posibleng lumakas pa ang mga epektong sa kasalukuyan. Ngunit sa mga susunod na mga araw, posibleng makaranas ng mga localized thunderstorm na siyang magpapataas ng mga pag-ulan o mga magpapalakas ng mga pag-ulan sa mga silangang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Iloilo, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa may Kalayaan Islands na kung saan inaasahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon at sinasamahan ng mga may mga localized thunderstorm din tayo inaasahan. Na kung saan inaasahan natin agwat at temperatura na maabot sa 27 hanggang 34. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao ay inaasahan pa rin po natin ang maaliwalas na panahon at maalinsangan na kung saan posibleng makaranas pa rin mga isolated or mga pulo-pulo na mga pag-ulan. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan lalo na pagsapit ng hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorm makakaranas ng maulap na papuri na sinasamahan ng bagyang pag-ulan or mga katamtaman ng mga mahihinang mga pag-ulan. May inasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Davao na kung saan umabot po yan ng 26 hanggang 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Na kung saan may kapansin-pansin pa nga po ang mga agwat ng temperatura ay mataas pa rin po ang ating inaasahan. Kaya naman, malinsangan at mainit na panahon pa rin ang ating inaasang panahon ngayong araw. Samantalang dito naman sa may Zamboanga Peninsula, may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umaabot naman po yan sa may 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Para naman sa may lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit pinag-iingat pa rin po natin ng ating mga kababayan upang makaiwas sa masamang epekto dulot ng mga localized thunderstorm na nagpapataas ng mga pag-alon sa ating karagatan. Sa kasalukuyan malaya pa rin po makapaglalayag ng ating mga kababayan na mangingisda at sa mga nais pumalaot dahil sa maganda pa rin ang ating inaasahan ng mga pag-alon. Slight to moderate ang ating inaasahan ng mga pag-alon sa ating seaboard. Kaya naman, malaya pa rin makapaglalayag at iba yung pag-iingat na lang po ang ating pinapabot sa ating mga kababayang mangisda at mga sea vessel na siyang pumapalaot. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibago na nating ulat panahon namin ilalabas upang makapaghanda po tayo sa mga posibleng kaganapan sa magiging lagay ng ating panahon.
Ingat po tayong lahat and God bless us all.